Hinagis sa kanyang mukha ang mga perang papel na para sana sa gamot ng dinadala niya. Habang si Eliana ay nanginginig na pinupulot ang bawat piraso ng kanyang dignidad sa sahig, ang mag-inang Imelda at Brenda ay tumatawa. Isang malaking pagkakamali ang pakasalan ka, sigaw ni Marco. Ngunit isang anino ng kapangyarihan ang biglang lumitaw sa pintuan. Hindi na ako ang Eliana na niyuyurakan ninyo, bulong niya sa sarili. Paano niya babawiin ang buhay na ninakaw sa kanya? Kailan mo ba hihiwalayan ang palamuning yan, Marco? Nakahanap na ako ng mas karapat-dapat para sa'yo, mayaman at edukada. Ang matalas na boses ni Doña Imelda ay tila isang matulis na bubog na humiwa sa katahimikan ng malaking bahay. Mula sa kusina, natigilan si Eliana. Ang kutsilyong hawak niya ay huminto sa kalagitnaan ng paghiwa ng luya. Ang talim nito ay kumikinang sa ilalim ng ilaw. Naghahanda siya ng tinola. Ang paboritong ulam ni Marco, ang sabi nito kanina, ay masama ang pakiramdam niya. Kaya't heto siya, maingat na inihahanda ang sabaw na siksik sa luya at tanglad. Isang sabaw na para sa kanya ay katumbas ng yakap at pag-aalaga. Ang halimuyak na kanina lamang ay nagbibigay sa kanya ng kasiyahan ay tila biglang naging lasong sumasakal sa kanyang paghinga. Naramdaman niya ang unti-unting panlalamig ng kanyang mga daliri. Ang init mula sa kalan ay hindi sapat para pawiin ang ginaw na gumapang mula sa kanyang talampakan paakyat sa kanyang batok. Palamunin. Isang salitang walang bigat kung sa iba, ngunit para sa kanya, iyon ay isang malaking batong ipinukpok sa kanyang pagkatao. Ma, wag naman pong ngayon. Pagod ako. Ang sagot ni Marco ay mahina. Isang tinig na pagod, walang paninindigan, walang pagtatanggol. Hindi man lang nito sinubukang ipaglaban ang kanyang pangalan. Ang sinabi lamang nito ay isang pakiusap na huwag siyang istorbohin, hindi dahil mali ang sinasabi ng ina, kundi dahil pagod siya para makipagtalo. Bawat kataga mula sa kanyang asawa ay isa pang sundang na sumaksak sa puso niyang nagdurugo na. Narinig niya ang marahang mga yabag ni Doña Imelda paakyat sa hagdanan. Isang senyales na tapos na ang usapan para sa araw na ito. Huminga ng malalim si Eliana, pinigilan ang mga luhang nagbabadyang tumulo at ipinagpatuloy ang paghiwa. Bawat hiwa ay mas madiin. Bawat piraso ng manok na inilagay niya sa kumukulong sabaw ay tila piraso ng kanyang pusong pinakukuluan sa sarili nitong pait. Nang maluto, maingat niyang inilagay ang mainit na sabaw sa isang mangkok. Dinala niya ito sa hapagkainan kung saan naghihintay si Marco, nakatitig sa kawalan. Inilapag niya ang mangkok sa harapan nito, gumagawa ng isang maliit na ingay sa ibabaw ng lamesang gawa sa nara. Walang salita, walang tingin. Isang katahimikang mas mabigat pa kaysa sa pinakamatinding sigawan. Nang ilapag niya ang kutsara sa tabi ng mangkok, ang dulo ng kanyang daliri ay sumagi sa kamay ni Marco. Agad nitong binawi ang kamay na para bang napaso sa kanyang dampi. Ang munting kilos na yon, ang walang kamalay-malay na pag-iwas na yon, ay mas masakit pa kaysa sa lahat ng masasakit na salitang narinig niya mula kay Doña Imelda. Tumalikod si Eliana at nagsimulang magligpit. Bawat plato na kanyang hinuhugasan ay isang paraan upang itago ang panginginig ng kanyang mga kamay. Habang nagpupunas siya ng mesa, napansin niya ang cellphone ni Marco na umilaw sa ibabaw nito. Hindi niya sinasadyang mabasa, ngunit ang mga salita ay tila tumalon mula sa screen at sinampal siya sa pangalawang pagkakataon. Isang mensahe mula sa numerong nakapangalan na Tita Elena. Marco, iho, nagustuhan ka ni Clarice. She's excited to see you again sa dinner natin sa Sabado. Biglang nanlabo ang kanyang paningin. Ang mayaman at edukada ay may pangalan na pala at may petsa na. Sabado. Ang lahat ng ito ay hindi na pala isang masamang balak lamang sa isipan ng kanyang biyenan. Ito ay isang plano na kasalukuyan ng nangyayari, isang hapunan na
Nakatakda na. Isang pagtataksil na may paanyaya. Ang pangalang Clarice ay paulit-ulit na umalingaw-ngaw sa kanyang isipan. Isang matinis na tunog na bumasag sa huling piraso ng kanyang pag-asa. Ang baso ng kape ay dahan-dahang tumagilid sa kamay ni Brenda bago tuluyang bumuhos ang maitim at mainit na likido sa maputing sahig. Pinanood ni Eliana kung paano gumapang ang mantsa sa mga tiles na kani-kanina lang ay buong tiyaga niyang nalinisan hanggang sa kumitang ng husto. Ang usok mula sa kape ay tila nanunuya, sumasabay sa mapait na ngisi sa labi ng kanyang bayaw. Oops, sorry ate, mukhang nadulas ang kamay ko. Wika ni Brenda habang walang pakialam na tinalikuran ng kalat. Anyway, sanay ka naman maglinis, di ba? Yan lang naman ang silbi mo dito sa bahay. Huwag kang tumanga dyan. Baka matuyo yan at mahirapan kang kuskusin. Hindi kumibo si Eliana. Nanatiling nakayuko ang kanyang ulo habang mahigpit na hawak ang basahan. Ang bawat salita ni Brenda ay tila latigo na humahagupit sa kanyang likuran. Ngunit mas masakit ang katotohanang alam niyang walang darating para ipagtanggol siya. Tumayo siya at nagsimulang lumuhod sa sahig para punasan ng kalat. Ang bawat kuskos ay puno ng kinikim-kim na pait. Ngunit hindi doon natatapos ang pasakit ni Brenda. Pagpasok ni Eliana sa kanyang silid, agad niyang napansin na bukas ang maliit na lasi sa kanyang lamesa. Ang kanyang itinatagong lata kung saan nakalagay ang maliit na kitang naipon niya mula sa pagtitinda ng mga gawang kamay na palamuti sa buhok online ay wala na sa ayos. Halos tumigil ang tibok ng puso niya nang makitang wala na ang laman nito. Brenda, nasaan ang pera ko? Mahinahon ngunit nanginginig na tanong ni Eliana nang makita niya ang dalaga sa sala na abalang nanonood ng telebisyon. Anong pera? Yung nasa lata? Ginamit ko na. Pambili ng bagong bag. Sale kasi sa mall kanina at kulang ang allowance na binigay ni Kuya Marco. Sagot nito nang hindi man lang tumitingin sa kanya. Bakit ba? Pera naman ni Kuya yon, di ba? Lahat ng meron ka. Sa amin galing. Pinaghirapan ko ang perang yun, Brenda. Pambili ko sana yun ng mga gamot ko at pandagdag sa gastusin dito. Halos pabulong na sabi ni Eliana. Ang kanyang boses ay nanginginig sa pagitan ng galit at panghihina. Eksakto namang pumasok si Marco sa bahay. Pagod ang mukha nito, ang balikat ay tila lulubog sa bigat ng daladalang briefcase. Agad na lumapit si Eliana sa kanya, isang huling pag-asa na baka sa pagkakataong ito ay pakinggan siya ng asawa. Marco, kinuha ni Brenda ang ipon ko. Kailangan ko ang perang yun. Sumbong niya. Tiningnan lamang siya ni Marco ng sandali bago bumuntong hinala. Humugot ito ng ilang pirasong barya at isang gusot na papel na pera mula sa kanyang bulsa at inilapag sa palad ni Eliana. Pagpasensyahan mo na si Brenda. Eliana, alam mo namang bata pa yon at mahilig sa magagandang bagay. Eto, pambili mo muna ng bigas at ulam natin. Huwag na nating palakihin ang gulo. Masama ang pakiramdam ni Mama. Bago pa makasagot si Eliana, lumabas si Doña Imelda mula sa kanyang silid. Ang mukha ay puno ng pagkukunwari na galit. Ano na naman ba itong naririnig ko? Eliana, hanggang kailan mo ba kukulitin ang anak ko tungkol sa pera? Nakakalimutan mo na ba kung sino ang nagpatuloy sa iyo dito nang wala kang matuluyan? Humarap ang matanda kay Marco. Ang mga mata ay biglang nagtubig. Marco anak, inubos ko ang kabataan ko para palakihin kayo ni Brenda ng mag-isa. Nagtiis ako sa hirap para lang mabigyan kayo ng magandang buhay. Tapos ngayon, hahayaan mo lang na hiyain ng asawa mo ang kapatid mo dahil sa konting barya? Ganyan ba ang igaganti mo sa lahat ng sakripisyo ko? Ang tinatawag na tanikala ng utang na loob ay muling humigpit sa leeg ni Marco. Yumuko ito, hindi makatingin sa ina at lalong hindi makatingin sa asawa. Pasensya na ma, hindi na mauulit. Naiwan si Eliana na nakatayo sa gitna ng sala.
Hawak ang ilang barya na tila nanunuya sa kanyang kahirapan. Lumabas siya ng bahay para huminga. Ang dibdib ay tila sasabog sa sikip. Sa may bakuran, malapit sa mababang bakod na naghihiwalay sa kanila sa kapitbahay, nakita niya si Aling Nena. Ang matanda ay tahimik na nagdidilig ng halaman, ngunit halatang kanina pa nakikinig sa ingay sa loob. Lumingon si Aling Nena sa paligid bago mabilis na lumapit sa bakod. May iniabot itong 2 pirasong hinog na mangga na nakabalot sa lumang dyaryo. Para sa'yo, iha, mukhang kailangan mo ng pampatamis ng araw. Kumain ka, huwag mong pababayaan ang sarili mo. Ang init ng mga mangga sa kanyang palad at ang lambot ng tingin ni Aling Nena ang tuluyang nagpabagsak sa mga luhang kanina, papinipigilan ni Eliana. Sa mundong puno ng pait, ang munting kilos na ito ay tila isang milagro. Salamat po, Aling Nena, bulong niya. Tandaan mo, Eliana, ang langit ay hindi natutulog. Alam ko ang pinagdadaanan mo. Hindi ka nararapat sa ganitong pagtrato, lalo na't bitin ang sinabi ni Aling Nena. Tila may gustong sabihin tungkol sa pinagmulan ni Eliana, ngunit biglang narinig ang malakas na tawag ni Doña Imelda mula sa loob. Bumalik si Eliana sa loob ng kusina para ihanda ang hapunan, ngunit bago pa siya makapagsimula, isang matinding hilo ang bumalot sa kanyang paningin. Ang amoy ng ginigisan niyang bawang ay biglang naging sobrang lansa at nakakasuka. Agad siyang tumakbo sa lababo at doon ay walang tigil na dumuwal. Kahit wala namang lumalabas sa kanyang sikmura, kundi pait. Napahawak siya sa kanyang tiyan. Ang kanyang huling buwan ng dalaw. Ilang linggo na ba itong huli? Ang takot at isang hindi maipaliwanag na kaba ang bumalot sa kanyang buong pagkatao. Sa loob ng bahay na ito, kung saan ang pag-ibig ay tila isang sumpa, may isa pang buhay na nagsisimulang tumibok. Sa loob ng masikip at madilim na banyo, ang tanging maririnig ay ang mabigat na paghinga ni Eliana. Nakatitig siya sa maliit na plastik na hawak niya. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki habang pinagmamasdan ang dahan-dahang paglitaw ng pangalawang pulang guhit. Malabo sa simula, hanggang sa maging kasing linaw na ng kanyang kinatatakutan. 2 guhit. Positibo. Napaupo si Eliana sa gilid ng inidoro. Ang kanyang malamig na palad ay dahan-dahang dapo sa kanyang puson. "Baby, kapit ka lang kay mommy, ha?" Bulong niya sa sarili. Ang boses ay siksik sa halo-halong takot at pananabik. Sa gitna ng impyernong kanyang tinitirhan, ang balitang ito ay tila isang anghel na bumaba. Ngunit kasabay nito ay ang pangambang baka maging mitya rin ito ng mas malaking gulo. Lumabas siya ng banyo at naupo sa harap ng lumang tokador. Binuksan niya ang pinakailalim na lasi at inilabas ang isang maliit na telang pelus. Sa loob nito ay ang isang suklay na garing, naninilaw na sa luma, ngunit nananatiling makinis at elegante. Ito ang tanging alaala na naiwan sa kanya ng kanyang ina bago ito pumanaw. Sa tuwing hinahawakan niya ang suklay na ito, tila nararamdaman niya ang haplos ng ina sa kanyang buhok, isang pagpaparamdam na hindi siya nag-iisa. Sinimulan niyang suklayin ang kanyang mahabang buhok, ang bawat galaw ay puno ng pag-iingat. Ito ang kanyang paraan upang kumalma, upang paalalahanan ang sarili na siya ay may pinanggalingan, na siya ay mahalaga. Eksakto namang pumasok si Marcos sa kwarto. Mukhang mas gumaan ang pakiramdam nito kaysa kanina. Nilapitan siya ni Eliana. Ang suklay ay mahigpit pa ring hawak sa kanyang kaliwang kamay, habang ang kanan ay dahan-dahang humawak sa braso ng asawa. "Marco, may kailangan akong sabihin sa'yo." Panimula niya. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa pag-asa. "Magiging magulang na tayo. Buntis ako, Marco." Sandaling natigilan si Marco. Isang kurap dalawa. Pagkatapos ay isang munting ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Isang bihirang pagkakataon ng tunay na emosyon. Ngunit bago pa man niya mayakap ang asawa, ang pinto ng kwarto ay marahas na bumukas,
tumama ito sa dingding na lumikha ng isang malakas na tunog na yumanig sa katahimikan. Doon ay nakatayo si Doña Imelda. Ang mukha ay pulang-pula sa galit. Ang mga mata ay nanlilisik habang nakatingin sa tiyan ni Eliana. Buntis? Anak? Bulyaw ng matanda. Ang kanyang boses ay tila kulog na sumira sa munting sandali ng kaligayahan. Huwag mo kaming lokohin, Eliana. Alam nating lahat na baog ang anak ko. Ayon sa huling check-up niya nung bata pa siya. Kaninong anak yan? Kanino mo kami ipinagpalit habang nagpapakapagod ang anak ko sa trabaho? Nanigas si Eliana sa kanyang kinatatayuan. Ang paratang ay tila isang talsik ng asido sa kanyang mukha. Ma, ano pong sinasabi niyo? Sa inyo po itong apo. Kay Marco po ito. Sinungaling! Lumapit si Doña Imelda at marahas na hinablot ang suklay na garing mula sa kamay ni Eliana. Kagaya ka rin ng suklay na ito. Mukhang matibay pero bulok sa loob. Galing sa basura, kaya basura rin ang ugali. Ma, bitawan niyo po yan. Kailangan ko po yan. Alaala yan ng nanay ko. Pagsusumamo ni Eliana, ang kanyang mga kamay ay pilit na inaabot ang suklay. Lumingon si Eliana kay Marco. Nagmamakaawa ang mga mata. Marco, magsalita ka naman. Alam mong hindi totoo ang sinasabi ni Mama. Marco, please. Ngunit si Marco ay nanatiling nakatayo doon, tila isang rebultong walang buhay. Ang kanyang mga kamao ay nakakuyom. Ang kanyang mga mata ay nakatingin sa sahig. Umiiwas sa tingin ng asawa at sa bagsik ng ina. Ang kanyang pananahimik ay isang malakas na pagsang-ayon sa mga malulupit na salita ni Doña Imelda. Sa sandaling iyon, mas naramdaman ni Eliana ang lamig kaysa sa init ng kanyang pagdadalang tao. Tumingin si Doña Imelda sa suklay na garing. Pagkatapos ay kay Eliana na may halong pandidiri. Itinaas niya ang kanyang kamay. Ang suklay ay tila isang sandata sa ilalim ng ilaw ng kwarto. Pumili ka, Marco! Sigaw ng matanda habang nakatingin sa anak. Itong babaeng ito na dinudumihan ng pangalan ng pamilya natin gamit ang isang bastardo o ang ina mo na nagbigay sa iyo ng lahat? Kapag hindi mo pinalayas ang babaeng ito ngayon din, dudurugin ko hindi lang ang laruang ito, kundi pati na rin ang buhay ninyong dalawa. Nakaabang ang kamay ni Doña Imelda sa ibabaw ng matigas na kanto ng tokador, handang ihampas ang tanging alaala ni Eliana sa kanyang ina. Nanlaki ang mga mata ni Eliana, ang kanyang puso ay tila tumitigil sa pagtibok habang nakatitig sa suklay na garing na nasa bingit ng pagkawasak. Ang tunog ng nababaling garing ay tila isang malutong na putok ng baril na umalingaw-ngaw sa loob ng silid. Isang mabilis at malupit na pagkilos at ang tanging alaala ni Eliana sa kanyang ina ay nagkapira-piraso sa sahig sa paanan ni Doña Imelda. Ang mga puting piraso ng suklay ay kumalat sa madilim na sahig, tila mga buto ng isang pangarap na kailanman ay hindi na mabubuo muli. Ayan! Ayan ang nararapat sa lahat ng basurang dala mo sa bahay na ito. Ang boses ni Doña Imelda ay puno ng malupit na tagumpay. Wala kang puwang dito, Eliana. Pati ang batang yan hindi namin tatanggapin. Isang malakas na sigaw ng pagkadurog ang kumawala sa lalamunan ni Eliana. Hindi niya inisip ang sariling kaligtasan. Sumugod siya para pulutin ang mga piraso ng suklay, ang kanyang mga kamay ay nanginginig. At pilit na tinitipon ang mga labi ng kanyang nakaraan. Ngunit bago pa man niya maabot ang mga ito, isang marahas na tulak mula sa matanda ang nagpabagsak sa kanya. Ma, tama na po, sigaw ni Marco. Ngunit huli na. Ang balikat ni Eliana ay tumama sa kanto ng matigas na tukador bago siya tuluyang bumagsak sa malamig na sahig. Isang matalas na kirot ang gumapang mula sa kanyang likuran, paakyat sa kanyang buong katawan, ngunit ang mas matinding sakit ay naramdaman niya sa kanyang puson. Isang kakaibang pintig, isang babala ng panganib na nagpalamig sa kanyang buong pagkatao. Marco. Ang boses ni Eliana
ay halos isang pabulong na paghikbi. Ang baby! Marco, tulungan mo ako. Tumingin si Eliana sa kanyang asawa. Umaasa na sa pagkakataong ito, ang pag-ibig ay mananaig sa takot. Nakita niya ang pag-aalala sa mga mata ni Marco. Nakita niya ang paghakbang nito papalapit sa kanya. Ngunit sa isang iglap, humarang si Doña Imelda sa pagitan nila. Ang mukha ay tila isang maskara ng puot. Hayaan mo siya, Marco. Nag-iinarte lang yan para kaawaan mo. Kapag tinulungan mo ang babaeng yan, kalimutan mo nang may ina ka. Ang banta ng matanda ay tila isang pader na bakal na humarang sa pagitan ng mag-asawa. At doon, sa gitna ng kanyang paghihirap, nakita ni Eliana ang dahan-dahang pag-urong ni Marco. Ang mga paa nito na kanina ay handang sumaklolo, ay dahan-dahang umatras, hanggang sa muli itong lamunin ng dilim sa labas ng kwarto. Ang pagsasara ng pinto ay tila huling pako sa kabaong ng kanilang pagsasama. Naiwang mag-isa si Eliana sa sahig, napapaligiran ng mga piraso ng garing at ng sarili niyang mga luha. Ang bawat hinga niya ay puno ng hapdi. Naramdaman niya ang unti-unting panlalambot ng kanyang mga binti at ang takot para sa buhay sa loob ng kanyang sinapupunan ay naging mas matindi kaysa sa anupamang sakit. Sa gitna ng kanyang kawalan ng pag-asa, isang alaala ang biglang nagliwanag sa kanyang isipan. Isang pangalan na matagal na niyang ibinaon sa limot dahil sa hiya, dahil sa takot, nahatulan siya sa pagpili sa maling lalaki. Isang tao na kailanman ay hindi siya tatalikuran gamit ang kanyang nangangatal na mga daliri. Pilit niyang inabot ang cellphone na nalaglag malapit sa kama. Ang kanyang paningin ay nanlalabo, ngunit ang mga numero ay tila nakaukit na sa kanyang memorya. Pinindot niya ang tawag, 1, 2, 3. Hello? Ang boses sa kabilang linya ay malalim, baritono, at puno ng awtoridad. Ngunit may kasamang lambot na tila isang pamilyar na kumot sa gitna ng bagyo. Ito ang boses ng kanyang lolo Antonio, ang general na kinatatakutan ng marami, ngunit ang tanging lolo na nagduyan sa kanya noong siya ay bata pa. Lolo. Ang tanging salitang nakawala sa labi ni Eliana bago siya tuluyang mabulunan ng sariling pag-iyak. Lolo, tulungan niyo po ako. Wala na po akong matakbuhan. Ang baby ko po. Lolo, please. Eliana? Apo? Nasaan ka? Sino ang gumawa nito sa'yo? Ang boses ng general ay biglang naging matalas. Ang lamig nito ay sapat na para magpatigil sa pag-ikot ng mundo. Huwag kang matakot, Apo. Parating na si Lolo. Walang sino man ang makakaapi sa'yo habang buhay pa ako. Sabihin mo sa akin, nasaan ka? Ipinikit ni Eliana ang kanyang mga mata habang yakap-yakap ang kanyang tiyan. Ang sakit ay nananatili, ngunit sa unang pagkakataon, sa loob ng maraming taon, naramdaman niya ang isang munting apoy ng pag-asa. Alam niyang sa sandaling matapos ang tawag na ito, ang kanyang buhay sa ilalim ng mga reyes ay tuluyan ng magtatapos at isang bagong kabanata, gaano man ito kahirap, ay magsisimula na. Ang katahimikan sa labas ng bahay ng mga reyes ay biglang nabasag hindi ng sigaw, kundi ng isang awtoridad na hindi matatawaran. Ang ugong ng malalakas na makina ng mga itim na sasakyan ay tila isang babala na kumalat sa buong kalsada. Dahilan upang mapasilip ang mga kapitbahay, kabilang na si Aling Nena na may halong kaba at pag-asa sa kanyang mga mata. Mula sa mga sasakyang ito ay bumaba ang mga kalalakihang nakauniporme, ngunit ang lahat ng atensyon ay nakatuon sa isang matandang lalaki na bumaba mula sa gitnang sasakyan, si General Antonio. Ang kanyang tindig ay nananatiling tuwid sa kabila ng edad. Ang kanyang muka ay tila inukit mula sa matigas na bato. At ang kanyang mga matang nakasaksi na ng maraming labanan, ay kasalukuyang nag-aapoy sa isang galit na mas matindi pa sa anumang digmaan. Sa loob ng silid, hindi pa rin tumitigil si Doña Imelda sa kanyang pangungutya kay Eliana na nakahandusay pa rin sa sahig.
Ngunit ang kanyang bibig ay biglang natikom nang marinig niya ang sunod-sunod at mabibigat na yabag ng mga sapatos na balat sa kanilang hagdanan. Ang pinto na kanina ay isinara ni Marco ay muling bumukas, hindi dahil sa isang marahas na sipa, kundi dahil sa isang utos na walang sinuman ang nangahas na baliin. Pumasok ang general. Ang hangin sa loob ng kwarto ay tila biglang naging manipis at mahirap langhapin. Nang makita ni Antonio ang kanyang apo, ang kanyang kaisa-isang Eliana na nakahiga sa sahig, namumutla at nakakuyom ang mga kamay sa mga pira-pirasong garing, ang kanyang puso ay tila piniga ng isang higanteng kamay. "Lolo?" Ang pabulong na tawag ni Eliana. Ang kanyang boses ay tila isang munting kandila na malapit ng mamatay sa gitna ng hangin. Agad na lumuhod ang general sa tabi ng apo. Hindi iniintindi ang dumi sa kanyang mamahaling pantalon. "Nandito na si Lolo, apo. Nandito na ako. Patawarin mo ako kung huli na ako." Ang kanyang boses ay nanginginig. Isang tunog na hindi kailanman narinig mula sa isang opisyal na tulad niya. Maingat niyang binuhat ang ulo ni Eliana at inilagay sa kanyang kandungan. "Sino? Sino ang gumawa nito sa'yo?" Ang tanong ng general habang inililibot ang kanyang tingin sa loob ng kwarto. Tumama ang kanyang paningin kay Doña Imelda na ngayon ay namumutla at tila nawalan ng dila, at kay Marco na nakatayo sa isang sulok, nanginginig at hindi makatingin ng diretso. "Sino ka? Ano ang ginagawa mo sa bahay ko?" Pilit na nagtapang-tapangan si Doña Imelda. Bagamat ang kanyang boses ay halatang nanginginig. "Pwede kitang ipakulong sa pagpasok ng walang permiso." Dahan-dahang tumayo si General Antonio. Ang kanyang boses ay mababa, ngunit puno ng panganib. "Ipakulong? Ako si General Antonio Galvez, at ang babaeng itinuring ninyong basahan ay ang kaisa-isang apo ko. Ang dugo ng mga Galvez ay nananalaytay sa kanyang mga ugat. Ang dugo na tila balak ninyong ubusin dito sa maruming sahig na ito." Napasinghap si Doña Imelda. Ang pangalang Galvez ay hindi lamang isang pangalan sa kanilang bayan. Ito ay isang simbolo ng kapangyarihan at integridad na hindi matitinag. Lumingon ang general sa kanyang mga tauhan na ngayon ay nakatayo na sa pintuan. "Tumawag ng ambulansya ngayon din at tiyakin ninyo na walang sino man sa pamilyang ito ang makakaalis sa bahay na ito hanggat hindi dumarating ang mga awtoridad." Utos niya. Tumingin muli ang general sa sahig, sa mga piraso ng suklay na garing. Alam niya ang suklay na yon. Iyon ang suklay ng kanyang yumaong anak, ang ina ni Eliana. Ang makitang wasak ang huling alaala ng kanyang anak, kasabay ng pagkawasak ng dangal ng kanyang apo, ay nagdulot ng isang matalas na hapdi sa kanyang dibdib. Pinulot niya ang isang maliit na piraso at mahigpit itong ikinuyom sa kanyang palad. "Marco," ang tawag ng general sa asawa ni Eliana. "Tiningnan kita noong huli tayong magkita bilang isang lalaking may paninindigan. Ngunit ang nakikita ko ngayon ay isang anino lamang, isang lalaking hinayaang mamatay ang sarili niyang pamilya dahil sa takot." Lumapit ang mga medik na dala ng general at maingat na inilagay si Eliana sa stretcher. Habang inilalabas ang apo, hinawakan ni Antonio ang kamay nito. "Huwag kang bibitiw, Eliana. Ipinapangako ko sa iyo, sa bawat luhang ibinuhos mo, sa bawat sakit na naramdaman mo, may kaukulang kabayaran. Hinding-hindi ka nababalik sa impyernong ito." Naiwang tulala si Marco habang pinapanood ang kanyang asawa na inilalabas ng bahay. Ang katahimikan sa loob ng kwarto ay mas lalong naging nakabibingi. Alam niya na sa pag-alis ni Eliana, dala-dala nito ang huling bahagi ng kanyang buhay na may katuturan, at ang maiiwan sa kanya ay ang mga pira-pirasong garing at ang galit ng isang general na walang balak magpatawad. Hindi ito totoo. Isang malaking pagkakamali ito. Hindi maaring maging apo ng isang general ang basurang yon.
Ang boses ni Doña Imelda ay pumiyok sa gitna ng katahimikan ng kanilang sala. Kanina pa siya pabalik-balik sa paglalakad. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang pilit na tinatawagan ang kanyang mga impluwensyadong kaibigan. Ngunit bawat tawag niya ay nauuwi sa boses ng operator o kaya naman ay mabilis na ibinababa ng kabilang linya sa sandaling marinig ang pangalan ng General Galvez. Ang kapangyarihang ipinangangalandakan niya sa loob ng maraming taon ay tila isang bula na biglang naglaho sa harap ng isang tunay na unos. Sa isang sulok, nakaupo si Marco na tila isang lantang gulay. Ang kanyang mga siko ay nakatukod sa kanyang mga tuhod at ang kanyang muka ay nakabaon sa kanyang mga palad. Ang bawat salita ng kanyang ina ay tila isang ingay na hindi na niya kayang unawain. Ang tanging nakikita niya ay ang huling tingin sa kanya ni Eliana. Isang tingin na wala ng galit, wala ng pait, kundi isang malalim at nakatutulig na kawalan. Isang pagpapakita na sa puso ng kanyang asawa, siya ay matagal na ring namatay bago pa man dumating ang kanyang lolo. Marco, magsalita ka! Sabihin mo sa kanila na hindi mo alam. Sabihin mo na kasalanan ni Eliana kung bakit siya nalaglag. Sigaw ni Imelda habang niyuyugyog ang balikat ng anak. Kailangang protektahan natin ang pangalan ng mga Reyes. Dahan-dahang nag-angat ng tingin si Marco. Ang kanyang mga mata ay namumula at puno ng pagsisisi na huli na para itama. Pangalan? Ma, wala na tayong pangalan. Sa sandaling hinayaan nating masaktan si Eliana sa harap natin, wala na tayong karapatang tawaging pamilya. Bago pa makasagot si Imelda, bumukas ang pinto ng sala. Pumasok ang isang lalaking naka-Amerikana. Hawak ang isang dekalibreng briefcase. Siya si Attorney Santos, ang pinagkakatiwalaang abogado ng general. Ang bawat hakbang niya ay may bigat ng batas at ang kanyang mukha ay walang bakas ng emosyon. Magandang gabi, Ginang Reyes. Ginoong Reyes, bati ng abogado habang inilalapag ang isang puting envelope sa lamesa. Narito ako bilang kinatawan ni General Antonio Galvez at ng kanyang apo na si Eliana Galvez. Ano yan? Pera ba yan para manahimik kami? O divorce papers? Sarkastikong tanong ni Brenda na kanina pa nakikinig mula sa hagdanan. Bagamat ang kanyang boses ay may bahid ng takot. Tiningnan siya ni Attorney Santos ng diretso. Hindi ito tungkol sa pera, Binibini. Ito ay isang formal na abiso. Kasalukuyan na kaming naghahanda ng mga demanda para sa physical abuse, psychological torture, at grave coercion laban sa inyong pamilya. Kasama rin dito ang kaso ng pagnanakaw ng pera laban sa iyo, Binibining Brenda. Nanlaki ang mga mata ni Brenda. Pagnanakaw? Pera ng kuya ko yun. Ang perang kinuha mo ay galing sa sariling pinagkakitaan ni Eliana at mayroon kaming mga records ng kanyang online transactions at mga saksi sa iyong mga pag-amin. Kalmadong sagot ng abogado. At para sa inyo, Doña Imelda, mayroon kaming mga medikal na ebidensya ng mga galos at pasa ni Eliana na nakuha niya sa loob ng bahay na ito. Ang general ay hindi titigil hanggat hindi kayo nakikita sa likod ng rehas. Napaupo si Imelda sa sofa. Ang kanyang muka ay tila naging abo sa puti. Hindi niyo pwedeng gawin ito. Kilala ko ang mayor. Kilala ko ang hepe ng pulis. Ang mayor at ang hepe ay kasalukuyan ng nagpapahayag ng kanilang kooperasyon sa general, Ginang. Sagot ni Attorney Santos bago tumalikod. Ang huling paalala ko sa inyo, huwag niyo nang susubukang lumapit o makipag-usap kay Eliana. Bawat hakbang ninyo ay binabantayan. Nang makaalis ang abogado, muling bumalik ang mabigat na katahimikan sa loob ng bahay. Ngunit sa labas, sa kabila ng bakod, nakatayo si Aling Nena. Nakatingin siya sa bintana ng mga Reyes. Ang kanyang mga kamay ay nakatikom sa kanyang dibdib. Hindi siya nagdiriwang sa kapahamakan ng iba. Ngunit nararamdaman niya ang isang uri ng katarungan na matagal nang inaasam ng buong kapitbahayan. Alam niya na ang bawat luha na ibinuhos ni Eliana habang nagdidilig ng halaman sa ilalim ng init ng araw
ay mayroon na ngayong tinig. Habang nagliligpit si Aling Nena, napansin niya ang isang maliit na bagay na kumikinang sa damuhan, malapit sa kung saan isinakay si Eliana sa ambulansya. Pinulot niya ito, isang maliit na piraso ng puting garing mula sa suklay ni Eliana. Maingat niya itong ibinalot sa kanyang panyo, tila isang banal na relikya. Sa loob ng bahay muling umilaw ang cellphone ni Marco. Isang tawag mula kay Clarice. Tiningnan ni Marco ang screen, pagkatapos ay tumingin siya sa kanyang ina na ngayon ay umiiyak na sa takot. "Ma," mahinang sabi ni Marco, "ang hapunan natin kay Clarice sa Sabado hindi na matutuloy dahil bukas malamang ay sa presinto na tayo maghahapunan. Lolo, patawad po. Bumalik ako sa inyo na wasak at walang natirang dangal." Ang boses ni Eliana ay parang isang marupok na sinulid na anumang oras ay maaring maputol. Nakahiga siya sa malambot at maputing kama ng pribadong silid sa ospital. Ang amoy ng antiseptic at ang malamig na buga ng aircon ay malayo sa amoy ng gisa at alikabok sa bahay ng mga Reyes. Ngunit ang lamig na nararamdaman niya ay nagmumula sa kailaliman ng kanyang puso. Nakatingin siya sa kanyang mga kamay na may benda. Ang mga daliring kanina lamang ay pilit na pumulot sa pira-pirasong garing. "Huwag mong sabihin yan, Eliana. Walang Galvez na wasak. Tayo ay tila kawayan, maaaring yumuko sa pinakamalakas na bagyo, ngunit hinding-hindi na babali." Malumanay na sagot ni General Antonio habang maingat na hinahawakan ng kamay ng apo. Ang kanyang boses, na dati ay ginagamit sa pag-uutos sa libu-libong sundalo, ngayon ay puno ng pagmamahal na tila isang haplos sa sugatang kaluluwa ni Eliana. "Pero Lolo, ang hiya ko po sa inyo. Pinili kong umalis. Pinili kong pakasalan si Marco kahit alam kong tutol kayo. Akala ko po, ang pagtitiis ay bahagi ng pagiging mabuting asawa. Akala ko po, kapag ibinigay ko ang lahat, mamahalin din nila ako." Muling pumatak ang luha mula sa mga mata ni Eliana. Mabilis na nababasa ang maputing unan. "Ngayon, wala na po akong mukhang maihaharap sa mundo." Bumuntong hinala ang matanda at kumuha ng isang basong tubig para sa apo. "Ang hiya, Eliana, ay para lamang sa mga taong gumawa ng masama. Wala kang dapat ikahiya dahil ikaw ang biktima. Ang pagmamahal ay hindi isang utang na dapat bayaran ng pagtitiis sa pang-aabuso. Ang iyong ina, si Elena, ay ganyan din ang naging pagkakamali." Natigilan si Eliana. Bihirang banggitin ng kanyang lolo ang pangalan ng kanyang ina mula nang pumanaw ito. "Ano pong ibig ninyong sabihin, Lolo? Ang iyong ina ay nagtiis din sa iyong ama dahil sa akala niyang tungkulin niya bilang asawa. Ipinangako ko sa sarili ko noon na hindi ko hahayaang mangyari uli yon sa iyo. Pero naging mapagmataas ako. Hinayaan kitang lumayo para matuto. Hindi ko alam na ang paaralang pinasukan mo ay isang impyerno." Ang mga mata ng general ay tila lumabo sa alaalang puno ng pait. "Ngunit ngayon, Eliana, kailangan mong humanap ng lakas, hindi lang para sa sarili mo, kundi para sa batang dinadala mo." Dahan-dahang hinaplos ni Eliana ang kanyang tiyan. Ang sabi ng doktor ay ligtas ang bata, ngunit kailangan niya ng masusing pahinga dahil sa stress at pagkabigla. Ang isiping may isang buhay na umaasa sa kanya ang nagbigay ng isang kislap ng liwanag sa madilim niyang mundo. Isang munting sandali ng katahimikan ang namayani sa silid. Kinuha ng general ang isang maliit na mangkok ng lugaw at sinimulang pakainin ang apo. "Kailangan mong kumain, apo. Ang bawat subo ay isang hakbang papalayo sa dilim." Ang bawat subo ng mainit na lugaw ay tila nagbibigay ng init sa nanlalamig na katawan ni Eliana. Ito ang kanyang golden moment, isang simpleng pagkilos ng pag-aalaga mula sa kanyang lolo na hindi niya naramdaman sa loob ng maraming taon sa ilalim ng puder ng mga Reyes. Sa bawat pagnguya, unti-unting bumabalik ang kanyang malay na siya ay mahalaga, na siya ay hindi isang palamunin,
gaya ng sabi ni Doña Imelda. Ngunit sa kabila ng katahimikang ito, may isang tanong na gumugulo sa isipan ni Eliana. Lolo, paano niyo po nalaman ang tungkol sa suklay? Noong dumating kayo, tila alam niyo na ang lahat ng nangyayari sa loob ng bahay na yon bago pa man ako tumawag. Umiwas ng tingin ng general, isang bagay na hindi niya madalas gawin. May mga bagay na ginagawa ang isang lolo para protektahan ang kanyang apo, kahit pa mula sa malayo. Pero hindi pa ito ang tamang panahon para pag-usapan yan. Habang papalubog ang araw, pumasok ang isang nurse para tingnan ang swero ni Eliana. May iniabot itong isang maliit na sobre sa general. General, may nag-iwan po nito sa front desk para daw po kay Ma'am Eliana. Nang buksan ng general ang sobre, isang lumang litrato ang lumabas. Litrato ito ng isang batang babae na hawak ang isang suklay na garing. Isang litrato na hindi kailanman nakita ni Eliana. Ngunit ang mas nakakabagabag ay ang sulat sa likod nito na nakasulat sa pulang tinta. Ang garing ay nababasag, pero ang katotohanan ay nananatiling matalas. Sino ang nagpadala ng litratong ito? At anong katotohanan ang tinutukoy nito na tila mas malalim pa sa pang-aapi ng mga Reyes? Ang katahimikan sa loob ng bahay ng mga Reyes ay hindi na tulad ng dati. Noon, ang katahimikan ay puno ng tunog ng pag-iisip ni Eliana, ng mahinang kalansing ng mga kubyertos habang nagluluto siya, o ng banayad na paghila ng walis sa sahig. Ngayon, ang katahimikan ay tila isang sumisigaw na multo na nagpapaalala kay Marco sa bawat sulok ng bahay kung gaano kalaki ang nawala sa kanya. Nakaupo si Marco sa hapagkainan, nakatitig sa bakanteng upuan sa kanyang harapan. Walang mainit na sabaw ng tinola, walang basong may tubig na nakahanda. Ang tanging naroon ay ang alikabok na nagsisimula ng mamuo sa ibabaw ng lamesang gawa sa nara. Ang bawat tibok ng orasan sa dingding ay tila isang munting pako na bumaon sa kanyang konsensya. Marco, huwag mo na siyang isipin. Mag-ayos ka na. Pupunta tayo sa abogado natin. Ang boses ni Doña Imelda ay pumutol sa kanyang pagmumuni-muni. Ang matanda ay abala sa pagbibilang ng kanyang mga alahas. Tila iniisip kung alin ang dapat ibenta para pambayad sa depensa nila. Kasalanan din naman niya ang lahat. Kung hindi siya naging masyadong marupok, hindi siya malalaglag ng ganon. Tumingala si Marco sa kanyang ina. Sa unang pagkakataon sa loob ng 30 taon, nakikita niya ang mukha ni Doña Imelda hindi bilang isang mapagkalingang ina, kundi bilang isang estranghero na puno ng lason. Ma, kailan ba naging kasalanan ng biktima ang masaktan? Ang boses ni Marco ay paos, puno ng pait. Hinayaan ko kayong tratuhin, siyang parang hayop, dahil ang sabi niyo, utang ko sa inyo ang buhay ko. Pero ma, ang buhay na ibinigay niyo sa akin ay unti-unti niyo ring pinapatay sa tuwing pinapatay niyo ang dignidad ng taong mahal ko. Biglang bumalik sa kanyang gunita ang isang alaala noong 10 taong gulang pa lamang siya. Naalala niya kung paano siya umiyak dahil gusto niyang mag-aral ng sining, ngunit pinunit ng kanyang ina ang kanyang mga guhit. Marco, mag-aral ka ng negosyo. Ako ang nagpalaki sa'yo. Ako ang nasusunod. Huwag kang maging makasarili. Ang salitang makasarili ang naging tanikalang nakatali sa kanyang leeg na ginamit ng kanyang ina upang hilahin siya sa kung saan man ito gusto. Tumayo si Marco at kinuha ang kanyang jacket. Hindi niya pinansin ang tawag ng kanyang ina at ang muling pag-iinarte nito na tila aatakehin sa puso. Lumabas siya ng bahay at nagmaneho patungo sa ospital. Bumili siya ng isang pumpon ng puting rosas. Ang mga bulaklak na minsan ay nabanggit ni Eliana na gusto nito noong sila ay magkasintahan pa lamang. Ngunit pagdating niya sa pinto ng pribadong silid, hinarang siya ng 2 lalaking nakabarong at may matitigas na mukha. Ang mga tauhan ng general. Hindi po kayo pwedeng pumasok, Ginoong Reyes. Ang boses ng bantay ay walang emosyon, parang pader na bakal.
Asawa ko siya. Kailangan ko lang siyang makausap. Kahit saglit lang, pagsusumamo ni Marco, ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakahawak sa mga rosas hanggang sa mabaon ang mga tinik nito sa kanyang palad. Wala na kayong asawa, Marco. Lumingon si Marco at nakita ang general na naglalakad sa hallway. Ang bawat hakbang nito ay tila isang hatol ng kamatayan para sa kanyang pag-asa. Huminto ang matanda sa harap niya. Ang mga mata ay tila dalawang matalas na bayoneta. Ang mga rosas na yan ay para sa mga taong pinapahalagahan natin nung sila ay nasa tabi pa natin. Ngayong wasak na ang lahat, ang mga bulaklak na yan ay basura na lamang. Wika ng general. Kinuha nito ang pompon mula sa kamay ni Marco at walang pasubaling itinapon sa basurahan sa gilid ng hallway. Lolo Antonio, patawarin niyo po ako. Mahal ko po si Eliana. Halos lumuhod na si Marco sa harap ng matanda. Ang pag-ibig na walang kalakip na proteksyon ay isang kasinungalingan. Ang boses ng general ay naging malamig gaya ng yelo. Umalis ka na. Ang susunod nating pag-uusap ay hindi na dito, kundi sa loob ng korte. At huwag mong asahan na ang utang na loob mo sa ina mo ang magliligtas sa'yo sa pagkakataong ito. Naiwang nakatayo si Marco sa hallway, nakatingin sa puting rosas na nasa loob ng basurahan. Isang munting talulot ang nahulog sa sahig, tila isang luha ng pagsisisi na huli na para pahiran. Sa loob ng silid, narinig ni Eliana ang lahat. Nakatitig siya sa bintana, pinapanood ang mga dahon na nililipad ng hangin. Wala siyang naramdamang katuwaan sa paghihirap ni Marco. Ang tanging naramdaman niya ay isang malalim at nakatutulig na pagod. Ngunit bago pa siya makapikit para magpahinga, ang kanyang cellphone ay muling umilaw. Isang hindi kilalang numero ang nagpadala ng isang audio clip. Nang i-play niya ito, isang boses na hindi pamilyar ngunit puno ng kapangyarihan ang nagsalita. Ang general ay hindi ang taong inaakala mo, Eliana. Itanong mo sa kanya kung nasaan ang tunay na testamento ng iyong ina. Hindi kami ang nang-api. Kami ang biktima ng kapangyarihan ng isang taong gustong manira ng dangal ng pamilyang Reyes. Ang matinis at tila nagmamakaawang boses ni Doña Imelda ay umalingaw-ngaw mula sa screen ng tablet na hawak ni Eliana. Sa isang live broadcast sa social media, suot ang isang itim na damit at walang bakas ng makeup, umiiyak ang matanda sa harap ng kamera. Sa tabi nito ay si Brenda na nakayuko at tila hiyang-hiya habang hawak-hawak ang kamay ng kanyang ina. Isang mahusay na pagtatanghal, isang script na isinulat sa tinta ng panlilinlang. Nakahiga si Eliana sa kanyang kama sa ospital. Ang kanyang mga mata ay nakapako sa screen. Ang bawat salita ni Doña Imelda ay tila mga linta na sumisip-sip sa natitirang lakas ng kanyang pagkatao. Ang bintana ng kanyang silid ay bukas ng bahagya, hinahayaan ang huni ng mga kuliglig sa labas na humalo sa ingay ng kasinungalingan sa loob ng silid. Ang totoo po niyan, pagpapatuloy ni Imelda habang nagpapahid ng pekeng luha gamit ang panyo, si Eliana ay matagal na naming kinukupkop kahit na alam naming may ibang lalaki siya. Ang pagkahulog niya sa hagdan, iyon ay isang aksidente dahil sa kalasingan niya at ngayon ay ginagamit niya ang kanyang makapangyarihang lolo para baligtarin ang katotohanan. Maawa po kayo sa amin. Naramdaman ni Eliana ang mabilis na pagtibok ng kanyang puso. Tila isang ibon na nagpupumiglas makawala sa loob ng kanyang dibdib. Ang kanyang mga daliri ay nanlamig at ang lalamunan niya ay tila tinumbahan ng malaking bara na hindi niya malunok. Ang mundo sa labas ng ospital, ang mga taong hindi nakakakilala sa kanya ay nagsisimula ng magpadala ng mga mensahe ng galit sa comment section. Ang mga salitang walang utang na loob, tax shield at gold digger ay mabilis na dumaan sa harap ng kanyang mga mata. Isang marahang katok sa pinto ang nagpabalik sa kanyang diwa. Pumasok ang nurse na nag-aalaga sa kanya. May dalang tray ng prutas.
Nakita nito ang pinapanood ni Eliana at agad na kinuha ang tablet mula sa kanyang kamay. "Huwag niyo na pong panoorin yan, Ma'am Eliana. Alam namin ang totoo," malumanay na sabi ng nurse. Kumuha ito ng isang piraso ng mansanas at inabot sa kanya. "Kumain po muna kayo. Ang kailangan niyo ngayon ay lakas, hindi ang mga salitang galing sa maruruming bibig." Ito ang kanyang golden moment, ang simpleng pagpanig ng isang estranghero sa gitna ng pagtalikod ng mundo. Isang munting patunay na ang katotohanan ay may sariling liwanag, gaano man ito subukang takpan ng dilim. Ngunit ang isipan ni Eliana ay nananatiling nakatali sa audio clip na natanggap niya kanina. Ang boses na nagtatanong tungkol sa testamento ng kanyang ina. Tumingin siya sa kanyang lolo Antonio na kasalukuyang nakatayo sa balkonahe ng silid, nakatalikod sa kanya at nakatingin sa malayo. Ang likod ng general ay tila isang pader na hindi matitibag, ngunit sa mga mata ni Eliana, may mga bitak na nagsisimulang lumitaw. "Lolo," tawag niya. Ang boses ay mahina, ngunit may kasamang determinasyon. Dahan-dahang lumingon ang general. Ang kanyang mukha ay walang bakas ng emosyon tungkol sa viral video ni Imelda. "Huwag mong intindihin ang mga tahol ng mga asong natatakot, Eliana. Inaayos na ng mga abogado ang lahat." "Hindi yun ang gusto kong itanong, Lolo," sabi ni Eliana habang mahigpit na hawak ang kumot. "Nasaan ang testamento ni Mama? Bakit hindi niyo kailanman binanggit sa akin na may iniwan siyang huling habilin?" Nanigas ang general. Ang kanyang mga mata na dati ay puno ng awtoridad ay biglang kumislap ng isang emosyon na hindi kayang pangalanan ni Eliana. Takot ba? O guilt? Ang katahimikan sa pagitan nila ay naging kasing bigat ng 1 toneladang bakal. "Sino ang nagsabi sa iyo tungkol sa testamentong yan?" Ang boses ng general ay naging mababa. Isang babala na tila isang papalapit na bagyo. "Bakit kailangang maging lihim, Lolo?" Hindi nagpatalo si Eliana. "Dahil ba sa testamentong yan kaya niyo ako hinayaang manirahan sa pamilya?" "Yes." "May kinalaman ba ang mga Reyes sa kung ano man ang iniwan ni Mama?" Bago pa makasagot ang general, ang pinto ng silid ay muling bumukas. Pumasok si Attorney Santos. Ang kanyang mukha ay puno ng pag-aalala. "General, may problema po tayo. Si Brenda Reyes, naglabas siya ng mga ebidensya sa media. Isang sulat na di umano'y isinulat ni Eliana para sa isang lalaki. At ang sulat na yon, ito ay nasa papel na may selyo ng inyong opisina." Ang injustice engine ay muling umarangkada. Hindi lang si Eliana ang idinadamay ng mga Reyes, kundi pati na rin ang dangal ng general. At sa gitna ng kaguluhan, isang katotohanan ang unti-unting lumalabas. Ang ugnayan ng pamilya Galvez at Reyes ay mas malalim at mas madilim kaysa sa inaakala ni Eliana. Ang pinto ng silid ni Eliana ay dahan-dahang bumukas, hindi kasabay ng marahas na tunog ng mga bantay o ng seryosong aura ni Attorney Santos. Sa halip, isang maliit at medyo kuba na anino ang pumasok. Balot ng isang kupas na shawl at may bitbit na supot ng tinapay. Si Aling Nena. Ang kanyang mga mata ay lumilingon sa paligid, tila isang magnanakaw na natatakot mahuli sa loob ng marangyang ospital na ito. "Aling Nena?" Bulalas ni Eliana. Ang kanyang boses ay puno ng gulat at saya. "Paano po kayo nakapasok dito? Mahigpit po ang mga bantay ni Lolo." Mabilis na lumapit ang matanda at naupo sa tabi ng kama. Ang kanyang mga kamay na magaspang mula sa pagtatrabaho sa lupa ay humawak sa kamay ni Eliana. "Dumaan ako sa likod, Iha. Kilala ko ang isa sa mga janitor dito, anak ng kumare ko. Hindi ko matiis na hindi ka makita matapos kong mapanood ang kasinungalingan ng mag-inang yun sa TV. Ito ang golden moment. Isang sandali kung saan ang isang taong itinuring na tila anino lamang sa buhay ni Eliana ay naging isang matibay na haligi. Inilabas ni Aling Nena ang isang piraso ng mainit-init pang pandesal mula sa supot at iniabot ito kay Eliana. "Kumain ka muna.
Alam kong hindi sapat ang pagkain dito sa ospital para busugin ang puso mong nagugutom sa katarungan. Habang kumakain si Eliana, ang bawat kagat ay tila nagbabalik sa kanya sa mga araw na nakatayo siya sa bakod, nakikipag-usap sa matanda sa gitna ng init ng araw. Ngunit ang boses ni Aling Nena ay biglang naging seryoso. Ang kanyang mga mata ay tila may gustong sabihin na matagal na niyang itinatago. Eliana, makinig kang mabuti, pabulong na sabi ng matanda. Alam ko ang tungkol sa suklay at alam ko rin kung bakit galit na galit si Imelda sa alaala ng nanay mo. Hindi lang dahil sa maganda si Elena, kundi dahil ang nanay mo, siya ang dapat na nagmamay-ari ng lupang kinatatayuan ng bahay ng mga Reyes ngayon. Napatigil si Eliana sa panguya. Ang bawat salita ni Aling Nena ay tila isang kidlat na tumama sa gitna ng gabi. Ano pong ibig ninyong sabihin? Ang lupang yun ay pagmamay-ari ng mga Reyes sa loob ng ilang dekada. Yun ang sabi ni Marco. Kasinungalingan, iling ni Aling Nena. Ang iyong ina ay nagkaroon ng lihim na kasunduan sa ama ni Marco bago ito pumanaw. May isang dokumento, isang testamento, na nagpapatunay na ang lupang iyon ay ibinigay sa iyong ina bilang kabayaran sa isang malaking utang na loob. Pero nawala ang dokumentong yan matapos mamatay si Elena. Biglang naalala ni Eliana ang sulat na natanggap niya kanina. Ang susi. Ang kahon sa ilalim ng lumang kama. Ang lahat ay nagsisimula nang magkaroon ng koneksyon. Isang madilim na ugnayan na tila pilit itinatago ng lahat, kabilang na ang kanyang lolo. Eksakto namang bumukas ang pinto at pumasok si General Antonio. Ang kanyang mukha ay agad na naging matigas nang makita niya ang matanda sa loob ng silid. May isang sandali ng pagtatagpo ng kanilang mga mata, isang tingin na puno ng kasaysayan, ng mga lihim na tila ayaw ng ungkatin. Nena, anong ginagawa mo rito? Ang boses ng general ay malamig. Walang bakas ng pasasalamat sa pagbisita nito sa kanyang apo. Binibisita ko lang ang batang ito, Antonio. Isang bagay na hindi mo nagawa sa loob ng maraming taon. Matapang na sagot ni Aling Nena habang tumatayo at inaayos ang kanyang shawl. Huwag mong kalimutan, Antonio, na ang mga pader ay may tainga at ang lupa ay laging humihingi ng katarungan para sa mga dugong dumanak dito. Bago pa makasagot ang general, mabilis na lumabas si Aling Nena. Ngunit bago siya tuluyang mawala, may iniwan siyang isang maliit na bagay sa ilalim ng unan ni Eliana. Isang pira-pirasong garing, ang nawawalang piraso ng suklay na pinulot niya sa damuhan. Eliana, tawag ng general. Ang kanyang tinig ay puno ng pagbabawal. Huwag kang maniniwala sa lahat ng naririnig mo mula sa matandang yan. Marami siyang hinanakit sa ating pamilya. Bakit, Lolo? Dahil ba alam niya ang totoo? Hamon ni Eliana. Ang kanyang mga mata ay diretsong nakatingin sa general. Dahil ba alam niya na ang pamilya Reyes ay hindi lang basta mga nangapi, kundi mga magnanakaw rin. Natahimik ang general. Ang kanyang mga kamao ay nakakuyom sa kanyang gilid at ang kanyang panga ay tila naninigas. Sa unang pagkakataon, nakita ni Eliana ang isang bitak sa maskara ng kanyang lolo. Isang bitak na nagpapakita ng isang katotohanang mas nakakatakot kaysa sa kahit anong kaso sa korte. Magpahinga ka na, apo. Ang tanging nasabi ng general bago tumalikod at lumabas ng silid. Naiwang mag-isa si Eliana sa dilim. Hawak ang pira-pirasong garing at ang susi sa kanyang kamay. Alam niya na hindi na siya ligtas, hindi dahil sa mga Reyes, kundi dahil sa katotohanang nakabaon sa ilalim ng bahay na itinuring niyang kulungan. Ang bawat rehas ay ginto, ngunit rehas pa rin ang tawag dito. Iyan ang tanging kaisipang paulit-ulit na humahampas sa isipan ni Eliana habang nakatitig siya sa dalawang bantay na nakatayo sa labas ng kanyang pinto. Ang sikat ng araw na pumapasok sa bintana ay tila hindi sapat para painitin ang kanyang silid. Ang bawat pag-aalaga ni Lolo Antonio,
ang mga mamahaling prutas, ang pinakamagaling na doktor, ang mahigpit na seguridad, ay nagsisimulang magmukhang isang magandang balot ng isang malalim na lihim. Hawak ni Eliana ang maliit na papel na nakabalot sa bato. Ang mga titik ay tila mga hiyaw na humihingi ng pansin. Sino ang gustong tumulong sa kanya? At bakit kailangang dumaan sa dahas ang pagbibigay ng babala? Isang marahang kuskos sa pinto ang nagpalingon sa kanya. Hindi ito ang pamilyar na yabag ng kanyang lolo. Dahan-dahang bumukas ang pinto at isang nurse na hindi niya madalas makita ang pumasok. Ang nurse ay mabilis na lumapit sa kanyang swero, tila may tinitingnan, ngunit ang kanyang mga mata ay balisa at laging nakatingin sa labas. "Ma'am, huwag kayong magugulat," pabulong na sabi ng nurse. May dinukot itong isang puting sobre mula sa bulsa ng kanyang uniforme at mabilis na isiningit sa ilalim ng unan ni Eliana. "Pinabibigay po ito ni Ginoong Marco. Nagmakaawa po siya sa akin. Wala po akong kinalaman sa gulo ninyo. Naawa lang po ako sa kanya." Nanigas si Eliana. "Marco, bakit niya ginagawa ito?" Sabi niya, "Ito lang ang paraan para malaman niyo ang totoo bago mahuli ang lahat." "Ma'am, kailangang lumabas na ako. Baka mahalata ng mga guwardiya sa labas." Mabilis na tumalikod ang nurse at lumabas ng silid. Iniwan si Eliana na may panibagong bigat sa kanyang dibdib. Ito ang golden moment na puno ng pait. Ang kanyang asawa, ang lalaking hindi siya nagawang ipagtanggol sa harap ng kanyang ina, ay ngayon ay nagpapadala ng liham sa pamamagitan ng patago at mapanganib na paraan. Ang irony ng sitwasyon ay tila isang tinik na bumaon sa kanyang lalamunan. Bakit ngayon lang? Bakit kailangang maging ganito kakomplikado? Dahan-dahang kinuha ni Eliana ang sobre. Ramdam niya ang kapal ng papel sa loob. Ngunit bago pa niya ito mabuksan, ang pinto ay muling bumukas ng marahas. Pumasok si Lolo Antonio. Ang kanyang mukha ay puno ng matinding galit. Ang kanyang mga mata ay agad na tumama sa kamay ni Eliana na hawak ang sobre. "Ibigay mo sa akin yan, Eliana." Ang boses ng general ay tila isang utos sa gitna ng digmaan. Walang puwang para sa pagtanggi. "Lolo, sulat lang ito." "Sulat mula sa asawa ko." Matapang na sagot ni Eliana, bagamat ang kanyang puso ay tila gustong tumalon sa kaba. "Asawa? Ang lalaking hinayaan kang mamatay sa sahig ng bahay nila? Wala siyang karapatang magpadala ng kahit ano sa'yo." Mabilis na lumapit ang general at hinablot ang sobre mula sa kamay ni Eliana. Pinunit niya ito sa harap mismo ng apo. Ang mga pira-pirasong papel ay nagliparan sa sahig tila mga puting talulot ng isang bulaklak na tinapaktapakan. "Lolo, bakit niyo ginagawa ito? May karapatan akong malaman kung anong gusto niyang sabihin." Sigaw ni Eliana. Ang kanyang mga luha ay muling pumatak dahil sa kawalan ng kontrol sa sarili niyang buhay. "Ginagawa ko ito para protektahan ka. Ang pamilya Reyes ay puno ng panlilinlang. Ang sulat na yan ay isa lamang paraan para makuha ang loob mo at bawiin mo ang mga demanda." Ang panga ng general ay naninigas sa galit. "Huwag kang maging marupok, Eliana. Tandaan mo kung ano ang ginawa nila sa'yo. Tandaan mo ang baby mo." Lumingon ang general sa kanyang mga tauhan na ngayon ay nasa pintuan na rin. "Double the guards at tiyakin ninyo na walang kahit na anong bagay, maging langaw o sulat, ang makakapasok sa silid na ito nang hindi ko nalalan." Nang makaalis ang general, naiwan si Eliana na nakatitig sa mga pira-pirasong papel sa sahig. Ang kanyang pakiramdam ng utang na loob sa kanyang lolo ay unti-unting napapalitan ng isang malalim na takot. Ang bawat piraso ng papel sa sahig ay tila isang pinto sa nakaraan na pilit isinasara ng general. Ngunit may isang bagay na hindi napansin ng general. Isang maliit na piraso ng papel ang sumama sa tupi ng kanyang kumot. Isang bahagi ng sulat ni Marco na hindi napunit. Dahan-dahang kinuha ito ni Eliana
at binasa ang 3 salitang nakasulat doon sa ilalim ng 3 salita. Ngunit sapat na para pagdugtungin ang mga babala ni Aling Nena at ang susi na hawak niya. Ang katotohanan ay hindi na sa loob ng ospital na ito. Ang katotohanan ay nasa lugar na hinding-hindi na niya gustong balikan. Tila naging yelo ang buong paligid sa loob ng silid ng hukuman. Sa kabila ng init ng panahon sa labas, ang amoy ng lumang kahoy at mga papel ay humahalo sa bigat ng kaba na dagan-dagan sa dibdib ni Eliana. Nakasuot siya ng isang simpleng puting bestido, ang kulay ng kawalang malay na pilit dinudumihan ng mga kasinungalingan. Sa bawat hakbang niya patungo sa silya ng saksi, nararamdaman niya ang titig ng mga tao, mga titig na puno ng husga, awa at kuryosidad. Sa kabilang panig ng silid, nakita niya ang pamilya Reyes. Si Doña Imelda ay nakaupo ng tuwid, balot ng mamahaling itim na terno at may hawak na panyo, handang ilabas ang kanyang pinaghandaang drama. Si Marco naman ay nakayuko. Ang kanyang mga kamay ay nakakuyom sa ibabaw ng kanyang kandungan. Tila isang taong naghihintay ng sarili niyang hatol. Ang bawat sulyap ni Eliana sa kanila ay nagdudulot ng isang matalas na kirot sa kanyang puson, isang paalala ng buhay na pilit niyang tinatalikuran. Maari mo bang isalaysay sa hukuman kung ano ang nangyari noong gabing iyon? Ang tanong ni Attorney Santos. Ang boses nito ay kalmado, ngunit siksik sa awtoridad. Huminga ng malalim si Eliana. Ang kanyang mga daliri ay mahigpit na nakahawak sa gilid ng upuan hanggang sa mamuti ang kanyang mga kuko. Sa gitna ng maraming tao, ang kanyang paningin ay saglit na tumama kay Aling Nena na nakaupo sa likuran. Isang tipid na tumango ang ibinigay sa kanya ng matanda. Isang tahimik na kumpas ng pag-asa. Ito ang kanyang golden moment. Ang malaman na sa gitna ng labanang ito, may isang taong nakakita sa kanyang bawat luha sa loob ng impyernong iyon. Noong gabing iyon, gusto ko lang pong protektahan ang huling alaala ng nanay ko. Panimula ni Eliana. Ang kanyang boses ay nanginginig sa simula, ngunit unti-unting nagkakaroon ng tatag. Ang suklay na garing, hinablot iyon ni Doña Imelda. Tinawag niya akong sinungaling. Tinawag niyang bastardo ang batang dinadala ko. Isang mahinang ungol ng pagkagulat ang dumaan sa gallery. Nakita ni Eliana ang bahagyang paggalaw ni Marco, ang pag-angat ng ulo nito. Ngunit agad din itong umiwas ng tingin. At nang subukan ko pong bawiin ang suklay, itinulak niya ako. Pagpapatuloy ni Eliana, ang mga luha ay nagsisimulang gumapang sa kanyang pisngi. Bumagsak ako sa sahig. Ang huling nakita ko, bago ako mawalan ng malay ay ang mga pira-pirasong garing at ang aking asawa na nakatayo lang sa isang sulok. Walang ginagawa habang namamatay ako sa sakit. Sinungaling, nag-iimbento ka lang. Ang biglang sigaw ni Doña Imelda. Tumayo ito at itinuro si Eliana. Ikaw ang sumugod sa akin. Ipinagtatanggol ko lang ang sarili ko. Ang tunog ng pagpukpok ng gavel ng hukom ay umalingaw-ngaw, humihingi ng katahimikan, ngunit ang kaguluhan ay nagsimula na. Sa gitna ng ingay, nakita ni Eliana ang abogado ng mga Reyes na tumayo. May hawak na isang dilaw na folder. Your Honor, mayroon kaming bagong ebidensya na magpapatunay na ang saksi ay may motibong manira ng puri. Ang boses ng abogado ng depensa ay puno ng kumpiyansa. Ito ay isang dokumento ng paglilipat ng lupa na nilagdaan di umano ni Ginang Elena Galvez, ang ina ng saksi, pabor sa pamilya Reyes. Ibig sabihin, ang lahat ng ito ay pagtatangka lamang ni Eliana na bawiin ang lupang matagal nang naibenta ng kanyang ina. Nanlamig ang buong katawan ni Eliana. Ang lupang binanggit ni Aling Nena. Ang testamentong itinago ni Lolo. Tumingin siya sa kanyang Lolo Antonio na nakaupo sa unahan. Ang mukha ng general ay tila naging isang maskara ng bato, ngunit ang pagpintig ng ugat sa kanyang noo ay nagpapakita ng isang matinding pagkabigla. Ang dokumentong hawak ng depensa
ay tila isang bomba na sumabog sa gitna ng hukuman. Ang bawat hininga sa loob ng silid ng hukuman ay tila nagmula sa iisang baga. Mabigat, pigil, at puno ng hindi maipaliwanag na tensyon. Ang sigaw ni Marco ay umalingaw-ngaw sa mga pader na kahoy, isang tunog ng pagsuway na walang sino man ang nag-akalang mangyayari. Doon, sa gitna ng lahat, ang lalaking nanatiling anino sa loob ng maraming taon ay dahan-dahang nagkakaroon ng sariling anyo. Isang anyong binuo ng pagsisisi at huling hibla ng dangal. Marco, ano ang sinasabi mo? Maupo ka. Ang boses ni Doña Imelda ay halos isang pabulong na hiyaw. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakahawak sa braso ng anak. Tila ibinabaon ang kanyang mga kuko sa laman nito. Nasisiraan ka na ba ng bait? Ipinapahamak mo ang sarili mong pamilya. Dahan-dahang inalis ni Marco ang kamay ng kanyang ina. Ang kanyang pagkilos ay hindi marahas, ngunit may kalakip na pinalidad na nagpatahimik kay Imelda. Humarap siya sa hukom. Ang kanyang mga mata ay diretsong nakatingin, hindi sa abogado, kundi sa kanyang asawang si Eliana na nakaupo pa rin sa silya ng saksi. Your Honor, ang dokumentong iniharap ng aming kampo ay peke. Nakita ko ang aking ina at ang aming abogado na pinag-uusapan ang paggawa nito ilang gabi na ang nakalilipas sa aming silid-aklatan. Ang boses ni Marco ay hindi nayayanig, bagamat ang kanyang buong katawan ay bahagyang nanginginig. Ang tunay na testamento ay nasa loob ng isang maliit na kahon na gawa sa bakal, nakatago sa ilalim ng lumang kama ng aking ama. Ang susi sa kahon na yon ay ang suklay na garing ni Eliana. Isang malakas na bulong-bulungan ang sumabog sa gallery. Ang mga kamera ng media ay mabilis na nakatutok kay Marco. Sa gitna ng kaguluhan, naramdaman ni Eliana ang isang kakaibang pakiramdam, isang halo ng katarungan at isang malalim na lungkot. Ito ang golden moment na hinintay niya, ang makita ang kanyang asawa na ipinagtatanggol siya. Ngunit kasabay nito, alam niyang ang katarungang ito ay nagmumula sa mga abo ng kanilang wasak na pagsasama. Ngunit hindi doon nagtatapos ang sorpresa ng araw na yon. Tumayo si Attorney Santos at hiningi ang pahintulot ng hukom na magtawag ng isa pang saksi na hindi kasama sa orihinal na listahan. Tinatawag ng prosekusyon si Ginang Nena de Magriba sa silya ng saksi, anunsyo ng abogado. Dahan-dahang tumayo si Aling Nena mula sa dulo ng silid. Ang kanyang simpleng barot saya ay tila nagbibigay sa kanya ng isang uri ng dignidad na hindi kayang bilhin ng pera ni Doña Imelda. Habang naglalakad siya patungo sa harapan, ang kanyang mga mata ay nanatiling nakatitig sa General Antonio. May isang lihim na pag-uusap ang nagaganap sa pagitan ng kanilang mga mata, isang usapang puno ng nakaraan. Matapos ang panunumpa, sinimulan ni Aling Nena ang kanyang salaysay. Ako po ay nanilbihan bilang labandera sa pamilya Reyes sa loob ng 30 taon. Nakita ko po ang lahat. Nakita ko po kung paano dumating ang nanay ni Eliana. Si Elena, bitbit ang dokumentong nagsasabing sa kanya ang lupang tinitirhan ng mga Reyes ngayon. At ano ang ginawa ni Doña Imelda? Tanong ni Attorney Santos. Pinunit po ni Imelda ang dokumento sa harap ni Elena. Ang boses ni Aling Nena ay malinaw at matatag. Sinabihan niya si Elena na walang maniniwala sa kanya dahil siya ay isang hamak na babae lamang na walang pamilya. Pero ang hindi alam ni Imelda, may isa pang kopya ang dokumentong yon. Isang kopya na ipinagkatiwala sa akin ni Elena bago siya mamatay. Nanlaki ang mga mata ni Eliana. Ang bawat salita ni Aling Nena ay tila nagbubukas ng isang pinto sa kanyang memorya. Naalala niya ang kanyang ina. Laging may dalang isang maliit na sobre. Laging nagbubulong na ang katarungan ay darating din sa tamang panahon. Your Honor, ito po ang orihinal na dokumento. Inilabas ni Aling Nena ang isang madilaw at lumang papel mula sa kanyang bulsa. Kasama rin po dito ang isang sulat mula sa ama ni Eliana na nagpapatunay
na ang lahat ng paghihirap ni Eliana sa loob ng bahay na yon ay binalak para makuha ang kanyang pirma sa paglilipat ng lupa. Ang injustice engine ay tuluyan ng gumuho sa harap ng lahat. Si Doña Imelda ay napaupo. Ang kanyang mukha ay tila naging isang tuyong dahon. Si Brenda naman ay nagsimulang umiyak ng malakas. Tila ngayon lamang napagtanto ang bigat ng kanilang mga ginawa. Tumingin si Eliana kay Marco. Ang lalaki ay nakatayo pa rin doon, nakatingin sa kanya ng may pagsusumamo. Sa sandaling iyon, naramdaman ni Eliana ang isang malaking pasanin na naalis sa kanyang dibdib. Hindi na siya ang palamunin. Siya ang tunay na nagmamay-ari ng lahat. Ang katahimikan sa loob ng hukuman ay tila isang malalim na balon. Madilim, malamig, at walang katapusan. Ang lahat ng mata ay nakatuon kay General Antonio Galvez. Ang kanyang tindig na dati ay tila isang matibay na tore, ay dahan-dahang tila gumuguho sa ilalim ng bigat ng katanungan ng hukom. Ang pirma sa dokumento ay hindi lamang isang tinta sa papel. Ito ay isang lason na dahan-dahang pumapatay sa huling hibla ng tiwala ni Eliana sa kanyang tanging pamilya. Lolo. Ang boses ni Eliana ay halos isang pabulong na paghikbi. Bakit? Bakit naroon ang pangalan niyo? Dahan-dahang lumingon ang general sa kanyang apo. Sa unang pagkakataon, nakita ni Eliana ang mga mata ng kanyang lolo na hindi nag-aapoy sa galit, kundi lumulubog sa isang malalim na dagat ng pagsisisi. Huminga ng malalim ang matanda, ang kanyang dibdib ay gumagalaw nang mabigat sa ilalim ng kanyang dekalidad na Amerikana. Ginawa ko yon para protektahan ka, Eliana. Ang boses ng general ay nanginginig. 15 taon na ang nakalilipas, nalaman ni Imelda ang tungkol sa lihim na yaman ng iyong ina. Binantaan niya ako. Binantaan niya ang buhay mo noong bata ka pa. Sinabi niya na kapag hindi ko pinirmahan ang paglilipat ng lupa, gagawa siya ng paraan para mawala ka sa akin, gaya ng pagkawala ng iyong ina. Pinili ko ang buhay mo kaysa sa lupa, apo. Akala ko, sa pagbibigay ko ng lupang iyon, titigil na sila. Akala ko, magiging ligtas ka na. Isang mapait na tawa ang kumawala sa mga labi ni Doña Imelda. Isang tunog na tila kis-kisan ng kalawang na bakal. At naging ligtas nga siya, di ba? Pinatira namin siya, pinakain, pero ang dugo ay laging naghahanap ng sariling uri. Isang Galvez na traidor at isang Galvez na palamunin. Manahimik ka, Imelda. Ang sigaw ng hukom ay tila kulog na nagpatahimik sa buong silid. Naramdaman ni Eliana ang pag-ikot ng paligid. Ang sacrifice dilemma ay naging kasing linaw ng kristal. Ang kanyang lolo, sa pagnanais na iligtas siya, ay hindi sinasadyang itinali siya sa mga taong kikitil sa kanyang dangal sa hinaharap. Isang sakripisyong puno ng lihim na naging mitya ng kanyang paghihirap. Ito ang kanyang golden moment, isang masakit na pagtatanto. Tumayo si Eliana mula sa kanyang upuan, ang kanyang mga binti ay nanginginig, ngunit ang kanyang paningin ay matatag. Hindi siya tumingin sa kanyang lolo at lalong hindi sa kanyang biyenan. Tumingin siya sa hukom. Your Honor, wika ni Eliana, ang kanyang boses ay malinaw at tumatagos sa bawat sulok ng silid. Ang lahat ng lihim na ito ay nagmula sa takot. Takot na mawalan. Takot na masaktan. Ngunit ang katotohanan ay wala sa mga papel na yan. Ang katotohanan ay narito sa mga pasa sa aking katawan at sa mga sugat sa aking puso. Hinihiling ko po ang katarungan, hindi lang para sa lupang kinuha nila, kundi para sa buhay na sinubukan nilang tapusin. Matapos ang ilang oras na deliberasyon na tila tumagal ng ilang siglo, muling pumasok ang hukom. Ang tunog ng pagpukpok ng gavel ay naging huling hatol sa madilim na kabanatang ito ng buhay ni Eliana. Sa ngalan ng batas, napatunayang nagkasala si Ginang Imelda Reyes at Ginang Brenda Reyes sa mga kasong physical abuse, grave coercion, at falsification of public documents anunsyo ng hukom. Ipinag-uutos ng hukumang ito ang agarang pag-aresto sa kanila.
Ang lahat ng ari-arian na nakapaloob sa testamentong iprinisinta ni Ginang Nena de Maguiba ay ibinabalik sa tunay na tagapagmana, si Eliana Galvez. Isang malakas na hiyaw ng pagprotesta ang kumawala kay Doña Imelda habang pilit siyang pinaposas ng mga pulis. Si Brenda naman ay humahagulhol habang tinatakpan ang kanyang mukha. Sa gitna ng kaguluhan, nakatayo si Marco sa isang sulok. Ang kanyang mukha ay puno ng isang uri ng kapayapaan na may kasamang matinding pangungulila. Siya ang tumestigo laban sa sarili niyang ina. Siya ang nagsakripisyo ng kanyang pamilya para sa huling pagkakataon na gumawa ng tama. Lumapit si Marco kay Eliana habang inilalabas ang kanyang ina sa courtroom. Eliana, tapos na. Malaya ka na. Tiningnan ni Eliana si Marco. Wala na ang galit. Wala na ang puot. Ang tanging natira ay ang isang malawak na distansya na hindi na kailanman matatawid ng anumang tulay. Salamat, Marco. Pero ang paglaya ko ay hindi dahil sa binigyan mo ako nito. Malaya na ako dahil sa wakas nahanap ko na ang sarili ko. Tumalikod si Eliana at naglakad palabas ng hukuman. Sumunod sa kanya si General Antonio. Ang muka ay puno ng pagsusumamo. Eliana, apo, patawarin mo si Lolo. Huminto si Eliana sa pintuan ng hukuman. Ang sikat ng araw sa labas ay napakaliwanag. Tila nagnanais na sunugin ang lahat ng dumi ng nakaraan. Mapapatawad ko kayo, Lolo. Pero kailangan ko munang matutunang patawarin ang sarili ko sa pananatili ko sa dilim ng napakatagal. Sagot niya nang hindi lumingon. Ligtas ang bata, Eliana. Ngunit ayon sa pagsusuri, may isang bagay na hindi tumutugma sa medical records ni Marco na isinumite ni Doña Imelda sa korte. Ang boses ni Attorney Santos ay mahinahon habang ang sasakyan ay dahan-dahang bumabaybay sa kalsadang palayo sa munisipyo. Hawak ni Eliana ang papel. Ang kanyang mga mata ay nakapako sa mga teknikal na salitang uent-unting nagkakaroon ng kahulugan. Ang unexpected na revelasyon ay hindi tungkol sa pagtataksil, kundi tungkol sa isang malaking kasinungalingang itinanim ni Doña Imelda sa isipan ng kanyang sariling anak sa loob ng maraming taon. Napatigil ang sasakyan sa tapat ng isang tahimik na parke, malayo sa ingay ng media at sa anino ng pamilya Reyes. Humingi ng sandali si Eliana na mapag-isa. Bumaba siya ng sasakyan, nilanghap ang sariwang hangin na may amoy ng paparating na ulan. Ang langit ay kulay abo. Tila nakikiramay sa bigat ng kanyang nararamdaman. Sa ilalim ng isang malaking puno ng nara, nakita niya si Marco. Nakatayo ito, malayo ang tingin. Tila isang taong nawawala sa sariling mundo. Nang makita siya nito, dahan-dahang lumapit ang lalaki. Wala na ang mamahaling sasakyan. Wala na ang aura ng pagiging isang matagumpay na negosyante. Ang natira ay ang isang lalaking wasak, ngunit sa unang pagkakataon, tila buo ang kanyang pagkatao. Eliana, salamat at pumayag kang makipagkita. Ang boses ni Marco ay halos pabulong, nilalamon ng ihip ng hangin. Nalaman ko na ang totoo, Marco. Panimula ni Eliana, iniabot niya ang sobre ng DNA test at ang kalakip na medical review. Ang sabi ng iyong ina noon, baog ka. Iyon ang dahilan kung bakit niya ako itinuring na marumi, kung bakit kanya kinumbinsi na hindi sa iyo ang batang ito. Pero ayon sa mga doktor ng lolo, ang childhood medical record mo ay pineke rin ni Doña Imelda. Nilito niya ang resulta para manatili kang nakatali sa kanya, para isipin mong wala kang kakayahang magkaroon ng sariling pamilya bukod sa kanya. Nanigas si Marco. Ang bawat salita ni Eliana ay tila isang malakas na sampal na nagpaggising sa kanya mula sa isang mahabang panaginip. Ginawa niya yon. Pati ang kakayahan kong maging ama, ninakaw niya. Ginawa niya ang lahat para kontrolin ka, Marco. At hinayaan mo siyang gawin yon hanggang sa madamay ang batang walang kinalaman sa galit niya. Ang boses ni Eliana ay walang galit.
kundi isang malalim na pagod. Ito ang golden moment, isang sandali ng huling pag-uunawaan. Humugot si Marco ng isang maliit na kahon mula sa kanyang bulsa. Nang buksan niya ito, nakita ni Eliana ang suklay na garing. Hindi na ito pira-piraso. Maingat itong ipinagawa ni Marco. Bawat bitak ay dinugtong ng ginto. Isang sining na tinatawag na kintsugi, kung saan ang ganda ay matatatagpuan sa mga bahaging dating wasak. Hindi ko na mababalik ang panahon, Eliana. Hindi ko na mabubura ang bawat luhang idinulot ko sa iyo. Wika ni Marco habang inilalapag ang suklay sa palad ni Eliana. Ito ang huling hiling ko. Tanggapin mo ito, hindi bilang simbolo ng ating pagsasama, kundi bilang simbolo ng iyong muling pagkabuo. Pupunta ako sa ibang bansa, Eliana. Tatanggapin ko ang lahat ng parusa ng batas para sa aking kapabayaan. Pero bago ako umalis, gusto kong malaman mo na kahit huli na, minahal kita sa paraang alam ko, kahit na ang paraang yon ay naging lason para sa'yo. Naramdaman ni Eliana ang init ng ginto sa kanyang palad. Tiningnan niya si Marco, ang lalaking minsan ay naging buong mundo niya. Nakita niya ang pagsisisi, nakita niya ang paglaya. Pinapatawad na kita, Marco. Ang mga salitang ito ay tila isang malaking pasanin na pinalipad ng hangin. Pero ang pagpapatawad ay hindi nangangahulugan ng pagbabalik. Ang pag-ibig natin ay parang suklay na ito, maaaring nabuo uli. Pero ang mga bitak ay mananatiling paalala ng lahat ng pinagdaanan natin. Mag-iiba na tayo ng landas para sa bata at para sa sarili nating mga kaluluwa. Tumalikod na si Eliana. Habang naglalakad siya pabalik sa sasakyan ng kanyang lolo, naramdaman niya ang unang patak ng ulan sa kanyang pisngi. Hindi na ito malamig. Tila ito ay isang paglilinis sa lahat ng dumi ng nakaraan. Sa loob ng sasakyan, hinaplos niya ang kanyang tiyan. Ang bata ay gumalaw. Isang munting sipa na tila sumasang-ayon sa kanyang desisyon. Lolo? Tawag ni Eliana kay General Antonio na naghihintay sa loob. Gusto ko pong pumunta sa probinsya, sa lumang bahay ni Mama. Doon ko gustong palakihin ang anak ko. Malayo sa lahat ng gulo, malayo sa lahat ng lihim. Ngumiti ang General, isang ngiting puno ng pagtanggap. Kung saan ka sasaya, Apo, doon tayo pupunta. Ang gulong ng sasakyan ay bumabaybay sa lumang daan patungo sa probinsya. Ang bawat kiskis nito, sa sementado, ay tila isang kanta ng paglaya. Ngunit sa loob ng kotse, ang isipan ni Eliana ay malayo sa sariwang hangin at lunti ang tanawin. Hawak niya ang lumang sobre, ang kanyang mga daliri ay dahan-dahang humaplos sa pangalang nakasulat doon, Mang Tonyo. Ang pangalan ng kanyang ama. Ang lalaking akala niya ay matagal nang sumakabilang buhay. Lolo! Tawag niya. Ang kanyang boses ay nanginginig. Sino po si Mang Tonyo? Bakit narito ang pangalan ng aking ama sa inyong bulsa? Ang General Antonio ay sandaling natigilan. Ang kanyang mga mata ay nanatiling nakatingin sa daan, ngunit ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakapit sa manibela. Ang hangin sa loob ng sasakyan ay tila naging mabigat, puno ng isang lihim na matagal nang inilibing. Ang iyong ama, si Tonyo. Buhay siya, Eliana. Mahinang sagot ng General, ang kanyang tinig ay puno ng bigat. Nasa probinsya siya, malapit sa lumang bahay ng iyong ina. Sa isang liblib na lugar, ikinulong siya doon. Napatigil ang paghinga ni Eliana. Ang bawat salita ng kanyang lolo ay tila isang suntok sa kanyang dibdib. Hindi lang siya ang biktima ng kasinungalingan. Ang kanyang ama ay biktima rin. Ikinulong? Sino? Bakit? May kinalaman ba ito sa lupa ni Mama? Bumuntong hininga ang General at ipinarada ang sasakyan sa gilid ng kalsada sa ilalim ng malaking puno ng manga. Humarap siya kay Eliana. Ang kanyang mga mata ay puno ng isang malalim na pagsisisi na tila kay tagal na niyang dinadala. Ang lahat ay nagsimula nang malaman ni Imelda ang tungkol sa lupa.
Ayaw ni Elena na ibigay ang lupa dahil iyon ang tanging mana niya mula sa kanyang lolo. Ngunit ang ama ni Marco, si Ginoong Reyes Sr., ay desperado na makuha ang lupa. Nagkaroon sila ng kasunduan na bibigyan ni Ginoong Reyes Sr. ng malaking halaga ng pera ang iyong ina at bibigyan niya ng trabaho ang iyong ama kapalit ng lupa. Ngunit nilinlang niya ang iyong ina at ginamit ang iyong ama. Simula ng general, pero ang iyong ama, si Tonyo, ay may kakaibang kakayahan. Nakikita niya ang katotohanan. Nakita niya ang panlilinlang ni Ginoong Reyes Sr. at ni Imelda. Nagsimula siyang magsalita, magbanta na ilalabas ang lahat ng sikreto. Iyon ang dahilan kung bakit nagpanik si Imelda. Doon, inilabas ng general ang isang lumang dyaryo, isang balita 15 taon na ang nakalilipas. Lalaki, natagpo ang balisa at nanggugulo. Ikinulong sa mental facility. Sa larawan ay ang kanyang ama. Ikinulong siya sa isang mental facility sa probinsya. Pinaalam ko sa mga kaibigan ko ang nangyari sa kanya. Pero dahil sa mga koneksyon ni Imelda, hindi ko siya kaagad mailabas. Sinubukan kong iligtas siya, Eliana. Pero hinarangan ako ni Imelda. Binantaan na ipapatay ka kapag sumuway ako. Ang boses ng general ay puno ng kirot. Kailangan kong pumili. Ang iligtas ang ama mo o ang iligtas ang buhay mo. Kaya ako pumirma sa dokumento ng paglilipat ng lupa at hinayaan kong manatili siya sa loob para lang maging ligtas ka. Biglang naintindihan ni Eliana ang lahat. Ang chain of obligation na hindi lamang nakatali kay Marco, kundi pati na rin sa kanyang lolo. Ang bawat desisyon, bawat sakripisyo ay nagmula sa pagmamahal. Isang pagmamahal na puno ng lihim at pait. Ito ang dahilan kung bakit niya itinago ang lahat ng ito. Naramdaman ni Eliana ang isang malaking pasanin na naalis sa kanyang dibdib. Hindi nagalit ang nararamdaman niya sa kanyang lolo, kundi isang malalim na pag-unawa. Ang kanyang golden moment ay hindi tungkol sa katarungan, kundi sa pagtanggap sa katotohanang ang pag-ibig ay hindi laging perpekto. Lolo, dalhin niyo po ako sa kanya. Ang boses ni Eliana ay matatag. Kailangan kong makita ang aking ama. Ang sasakyan ay nagpatuloy sa pagbaybay sa mga likulikong daan, papasok sa mas liblib na bahagi ng probinsya. Ang tanawin ay naging mas malunti, mas tahimik, ngunit ang hangin ay puno ng mga alaala at lihim na malapit ng ibunyag. Nang huminto ang sasakyan sa tapat ng isang lumang gate, bumaba si Eliana. Sa loob ng gate, nakita niya ang isang hardin na puno ng mga bulaklak, ngunit sa gitna nito ay isang lalaki. Nakaupo ito sa isang silya, ang kanyang mga mata ay nakatingin sa malayo, ang kanyang mga buhok ay mahaba at puti na. Ngunit sa likod ng lahat ng iyon, nakita ni Eliana ang pamilyar na hugis ng mukha ng kanyang ama. Papa? Tawag niya. Ang kanyang boses ay halos isang bulong na hangin. Dahan-dahang lumingon ang lalaki. Ang kanyang mga mata ay nanatiling blangko. Ngunit nang makita niya si Eliana, isang munting kislap ang lumabas mula sa kanyang mga mata. Isang kislap ng pagkilala. Elena, ikaw na ba yan? Ang boses ng kanyang ama ay paos. Tila matagal na hindi nakikipag-usap. Ngunit sa isang iglap, tumulo ang luha mula sa kanyang mga mata. Ikaw na nga ang anak ko, Eliana. Lumapit si Eliana sa kanyang ama. Ang kanyang mga luha ay umaagos sa kanyang pisngi. Ang kanyang puso ay puno ng sakit at saya. Nandito na po ako, Papa. Hinding-hindi ko na po kayo iiwan. Niyakap niya ang kanyang ama, ang isang pagyakap na punong-puno ng pagmamahal na matagal nang nawala. Ngunit sa kanyang isipan, may isang tanong na nananatili. Ang lahat ng paghihirap, ang lahat ng lihim, para saan ang lahat ng ito? 5 taon ang lumipas, tila isang sariwang hangin na nagpapanumbalik ng buhay. Ang lumang bahay ng kanyang ina sa probinsya ay hindi na isang anino nakaraan, kundi isang tahanang puno ng buhay at kulay. Ang malaking bakuran,
na dati ay puno ng tuyong dahon, ngayon ay isang makulay na hardin ng mga bulaklak, pinangalan ng Hardin ni Elena bilang pagpupugay sa kanyang ina. Dito, sa gitna ng mga namumukadkad na rosas, sampagwita at gumamila, natagpuan ni Eliana ang kanyang tunay na kapayapaan. Ang kanyang ama, si Tonyo, ay unti-unting nakakabangon mula sa mahabang pagkakakulong. Sa tulong ni General Antonio at ng mga dalubhasang doktor, muli nitong natutunan ang ngumiti, ang magsalita at ang magbigay ng pagmamahal. Tuwing umaga, magkasama sila ni Eliana na nagdidilig ng halaman. Ang bawat patak ng tubig ay tila pagpapagaling sa bawat sugat ng nakaraan. Ang anak ni Eliana, isang batang babae na pinangalanan niyang Elena Rindanea, ay masayang naglalaro sa hardin. Ang kanyang tawa ay tila isang musikang pumupuno sa buong bahay. Ang bata ay may mga mata ni Marco, ngunit may ngiti ni Eliana, isang simbolo ng isang bagong simula na hindi na hawak ng nakaraan.